Kuya Jimmy, gusto mo sumabay? Si paring, of course, paring Elmer ko, ayun. Nakahawak na raw. Sabay-sabay na po tayo mga kapuso. Kape, tsaag, gatas, salabat, ano man po yung tinimplang po umagang ito. Eto na mga kapuso. Isa, dalawa, tatlo, go! Wow! Ayos na ayos, Andoy. Nagtaas ba yung presyo ng tinimpla mong yan? Ha? Asukal? Hindi nga. Akala ko mag-export pa nga tayo ng asukal, tapos binili mong asukal, nagmahal? Aba, saan ka bumili? Sabihin mo. Narito na po mga headlines sa ating po mga Ben, naman ng mga balita. Unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ipadala na ho sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III. Pakiusap natin mga kapuso. Pakiusap ko rin po sa inyo mga kapuso. Huwag na ho nating tularan ang napakapangit na proseso nung nakalipas pong impeachment mga kapuso. Noong mga nakarang impeachment, hayaan po nating umiral ang proseso. Kung ano man po ang sa ating pananaw, ano man po ang ating paninindigan, hayaan po nating ipaglaban ho ito sa pamamagitan ng tamang pangangatwiran. Hindi ho yung may mga binabaluktot ho tayo. Merong iibahin po tayo. Sasabihin po natin, report ito ng media, hindi naman pala. Huwag hong ganun. At huwag na huwag din ho tayong susuway sa kung ano nakasaad sa ating konstitusyon. Lalo na ho yung may mga salitang forthwith. Hayaan nating dumali po ito ng maayos. Ipakita ho natin ang ating talino. Hindi ho yung ating pagiging tuso sa ganitong uri ho ng mga political situation mga kapuso. Nakatitig ho sa inyo. Binabantayan ho tayo ng buong hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong bansa, ng ibang bansa. Hindi lang yung dito sa ating bansang Pilipinas. Ito pa ho yung isa. Patong-patong na reklamong plunder, katiwalian at iba pa. Isinampa sa Office of the Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay sa muni paglustay ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro nagtataka, yung kahapon may narinig ako Teka, bakit ombudsman ni impeachable officer si Vice President Sara Duterte? May nakausap tayong nagpaliwanag yan, Andoy, na lawyer. Nalala mo yon? Sa ating saligang batas, ang malinaw lang ho talaga na hindi mo pwedeng kasuhan sa ibang forum at tanging sa impeachment court lang ay ang Pangulo. Impeachable officer. So pwede rin po silang i-impeach. Pero pwede rin daw ho silang kasuhan sa criminal, yung criminal aspect. Hindi kasi yung impeachment po pagpapalis po sa pwesto. So bukod sa administrative, ay pwede rin po silang kasuhan sa ombudsman doon po sa criminal aspect po ng asunto pong yon. Pero ang presidente hindi raw ho pwede sa impeachment lang daw ho siya. Attorney kayo, nagsabi na Nandoy. Nagbanggit nun. Kasi yun ang tanong na bumungad agad sa akin kahapon. Yung balitang merong kasong sinampa laban kay Vice President Duterte doon po sa Office of the Ombudsman. Naalala ko lang yung ating panayon po dyan nung nakalipas na taon din po yan mga kapuso. Samantala, Minority Report sa flood control scandal. Ito, dapat daw pong itapon sa basurahan dahil pamabasto sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Nga naman, yung nagsabi ho na yun po yung Minority Report, bihira lang yata ang umattend ng hearing. Yung isa, magugulat ka, bakit ka may ganong Minority Report? Napakasipag naman niyang magtanong doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bago ho kasi ito na pag ang isang komite hindi lang po sa Senado kundi sa Kongreso, isa lang ho kanilang recommendation na manggagaling po mismo sa pangungunahan po ng chairman, pirmado ho ng mga miyembro. Wala pong minority report. Hindi ho na, kaya nagulat ako nung, may minority report? May minority report. Akala ko si Arnold Schwarzenegger lang ang meron niya. Dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ilipat daw sa kusidiya po ng Department of Justice o DOJ mula po sa Senado. 4 na pong opisyal ng Bureau of Fire Protection sasampa ng reklamo po ng DILG dahil sa manindayaan sa proseso ng bidding. Nako, alala ko naman yung fire extinguisher. Suspended. Ano pala yan, Andoy? Papagawa ka pala ng bahay, halimbawa 3 palapag. Dapat pala kada palapag daw, merong fire extinguisher.
Oo. Yun ang binabanggit. Tapos pati sa negosyo, sa business, bago yan hayaang umusad, halimbawa kahit umuusad na, regular pa rin ang pag-check niyan at kinakailangan tiyakin na ang inyong tanggapan kung yan ay kung ilang palapag, kada palapag may nakasecure dyan. No? Tama rin naman yung katwiran. Hindi lang talaga hindi mo lang talaga maiisipan na pati yun magagawan pa rin po ng paraan. Ano? Suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga nahaharap sa ikatlong reklamo ng cyber libel. Wow, naman. Ano to? Kung ilan yung natapatan ng cellphone ng mga ilan yung nabanggit, ilan yung miyembro ng partido, lahat magkakaso. Magiging busy si Congressman Barsaga. Karamihan sa mga pangunahing bilihin po, ito, pinag-usapan natin, nananatiling matatag ang presyo ayon po yan sa DTI. Samantala, may kita-44 na milyong pisong nawala ho sa kita ng bansa noong 2025 dahil sa pagpupuslit po ng sigarilyo. Ayon kay Congressman Miro Kimbo, umuni dumaraming insidente ng malawakang tobacco smuggling, target na imbestigan ng Kamara sa susunod na 2 linggo. Siguro panahon na rin po, hindi lang ho ito bago kahit noong mga nakaraang panahon pa, bago pa man pumasok ang Marcos administration, may nagpapalusot ho talaga. May nagpupusit ho talaga ng mga illegal cigarette. Hindi lang ho smuggled, illegal pa. Kasi hindi ho talaga natin alam kung totoong sigarilyo ho yun dahil hindi naman ho yung gawa sa ilang mga sikat o yung mga alam natin na mga tobacco manufacturer. O parang backyard tobacco making business lang ho yata yung gagawa ho rito. Hindi tayo tuloy sigurado kung talagang yan po mula sa dahon ng tabako o baka kung ano-anong mga chemical na pinapausok, hinihitit at meron pang nadadali sa second-hand smoking. Panahon na ho talaga siguro para ito ng pansin, mga kapuso. Malupit ho kasi ito, malupit ang epekto ho nito, hindi lamang po sa ating ekonomiya dahil sa hindi binabayarang buwis, kundi pati na rin po sa kalusugan ng mga tumatangkilik po nito. At eto, GMA Network, nanguna sa TV, radio at online sa buong taong 2025. Wow, thank you mga kapuso! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cherry Fur, Tangkad Sagad. Buena Manong Balita. 5:16 na ho ng umaga mga kapuso. Sa detalye po natin unahin natin siguro dito muna yung lagay ng panahon. Marami agad nag-aabang dahil palabas na ho ng kanilang tahanan, hindi alam kung magdadala ng payong o ng kapote. Patuloy daw pong binabantayan. Ano? Narinig niyo ho yun? Yan. Alam mo, Andoy, wala kang lusot. Ako pinaparinig ko kung ano sinasabi mo. Kaya hindi ka magre-reklamo na sinasabi ko, hindi mo sinasabi, ha? Ano sabi mo? Jacket. O, kita mo? Ang gusto raw niyan dalhin jacket. Jacket, Nino? Ni mo. Akala ko jacket mo, yung pala jacket ng ibang tao. Patuloy pong binabantayan ng Pag-asa ang dating bagyong Ada, datihong bagyong Ada. Inalusa ho ito, naging LPA na lang. Ayon sa Pag-asa, ito'y huling namataan 1,155 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon at inaasang hindi na ho ito magiging bagyo pang muli. Sa ngayon, haging amihan ng umiiral sa Luzon at Visayas habang localized thunderstorms ang posibleng makaapekto sa Mindanao, mga kapuso. Suspendido ang klase sa lalawigan po ng Sultan Kudarat ngayong araw. Ito po dahil sa napapatuloy pong seismic activity po doon. Ayon kay Governor Dato Pax Ali Mangudad Dato, sa cloud na class suspension ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga bayan ng Kalamansig, Lebac at Palimpang. Habang blended work from home arrangement naman ang ipatutupad sa mga tanggapan ng gobyerno sa iba pang bahagi ng Sultan Kudarat. Ayon sa PBOX, mahigit 400 lindol ang naitala sa Kalamansig sa loob ng 3 araw. Mahigit 100 dito ay plotted at may lakas na magnitude 1.5 hanggang 5.2, mga kapuso. May pagkakataon tayo siguro, baka makahingi tayo ng update po dyan sa seismic activity po yan dyan sa Sultan Kudarat. Samantala, naipadala na ho sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa transmittal. Nag-umpisa na ang internal process para sa pagtupad ng Kamara sa kanilang mandato sa konstitusyon kaugnay ng impeachment. Ayon kay House Secretary General Charlie Garafil,
Sa pagtanggap po ng Office of the Secretary General sa reklamo, tiniyak na ang mga dokumento ay maayos na nai-record at ipinadala sa nararapat na tanggapan na kailangan para sa kaayusan at sa due process. Matatandaan po na nito pong nakalipas na Lunes, naghain si Attorney Andre De Jesus ng impeachment complaint na inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ito ang unang reklamong impeachment na formally sinampa sa Kamara laban sa Pangulo. Wala nung po yung maupo siya bilang presidente. Kabilang sa ginamit na batayan ay ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Pinagit ang pagpayag ng presidente na dalhin at madetine si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, hindi umano pag-veto sa program appropriations, pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, at ang bintang na paggamit umano ng illegal na droga. Pati sa Rules of Procedure ng Kamara, isasalang ang impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session day at matapos nito i-refer ito sa House Justice Committee sa loob ng 3 session days, mga kapuso. Buena Manong Balita. Hayaan po natin ating panalangin, hayaang dumali pong proseso. Sa bagay, hindi pa man i-refer ito. Meron ng desisyon niya. Kaso hindi sila yung congressman na magdi-decide nito. Although, iba naman makatwiran. Kaya nga natutuwa ho tayo sa programang ito. Lahat ng idea, lahat ng katwiran ay ating tinatanggap. Pero hindi ho ibig sabihin ay tama. Basta ang binanggit ko lang sa inyo kahapon ay yung tungkol doon sa paghikayat na magpa-drug test ang isang pangulo ng bansa. Kinote ko lang ho sa inyo kahapon yung 2 insidente na na-interview ang isang spokesperson ng Malacanang at kanyang binanggit na hindi susunod ang Pangulo sa utos ni Numan. Abay, halal ng taong bayan yan. Oo, yan ay iniluklok dyan dahil sa kagusto ng taong bayan. Hindi yan basta-basta sumusunod dahil utos lang. Hindi yan magpapadrug test dahil utos lang. Alam niyo po sino nagsabi ho nun? 2 insidente po yan. Isa noong August, isa ho ng December. Si Attorney Harry Roque, na spokesperson po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. And nung nangyari yun, Andoy, nung binanggit niya yun, pabor andun, sangayon ako doon. Kasi baka naman pagkatapos ng hamon ng drug test, kung anong mga test ang sumunod, pati ho pregnancy test. 5:21 na ho ng umaga, magbabalik po tayo sa ating Benamano mga balita. Labanan ng fake news, dapat totoo. Buena Manong Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Cherry Fur, Tangkad Sagad. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo dito sa ating Resibo Panalo Promo. More than 2 million pesos ang ipamimigay kasama ng 1 million pesos sa Grand Draw. Easy sumali, easy money. Pumunta lamang sa GMA Radio Promos and Events FB page para sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Raxidol Forte, Cream Silk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 per DTI. Fair Trade Permit number FTEB 243600 series of 2025. 50 winners na naman ang maswerte mag-uwi ng tig to 2,000 pesos sa 4th week ng GMA Radio Digital Send-In Promo. Ang resibo, panalo! Congratulations kina Joel Douglas, Elizabeth Tornito, Makaila Jane Elinzano, Jamie Cruz, Aiza Armenteros, Bernadette Garcia, Chatlin May Infante, Marites Villamia, Neddy Kalisay, at Gina Rugay. Bisitahin lang ang official Facebook page ng GMA Radio Promos and Events para sa kumpletong listahan ng masaswerteng nanalo at hintayin ang official message ng aming team to claim your prize. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Raxidol Forte, Crimsilk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB-243600 series of 2025. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order po more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide.
nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Eto na ang GMA Radio's digital promo. Resibo panalo. 50 winners ng tig 2,000 pesos. Ang bubunutin linggo-linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos sa grand draw. Easy lang sumali. 1. Bumili ng participating products worth 30 pesos at itabi ang resibo. 2. Magpa-register at isubmit ang photo o scanned copy ng iyong resibo sa GMA Radio Promos and Events official Facebook page. At 3. Hintayin ang raffle codes. O diba? Easy sumali, easy money. Merry ang New Year! Kung may resibo, dahil pwedeng ang iyong resibo panalo. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Crimsilk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. Heto na ang participating Alaxan FR product para sa GMA Radio Resibo Panalo. Alaxan FR 10 pack, Alaxan FR Capsule, Alaxan FR 100. Ang resibo o sales invoice ng alinman sa mga nabanggit na Alaxan FR products. At least 30 pesos ay katumbas ng isang raffle code. Hakot na mga kabarangay! Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. Buena Manong Balita. 5:25 ng umaga. Narito po, pakinggan natin ang mga balitang nakalap sa nakalipas na magdamag na ihahatid ni Alan Gatos. Alan, good morning, Alan! Narito na ang mga balitang nakalap sa nakalipas na magdamag. Patay ang isang 50 taong gulang na lalaki habang sugatan naman ang isang babaeng senior citizen sa insidente ng pamamaril sa Barangay Marulas, Valenzuela City. Batay sa impormasyon, nakatayo sa kalsadang lalaki nang biglang sumulpot ang suspect at pinaputukan ito gamit ang kalibre 38 na baril. Tumagos ang bala sa leeg ng biktima saka tumalbog sa isang matigas na bagay at tumama sa hita ng babaeng senior citizen. Nalansag naman ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug den sa kanilang ikinasang bypass operation sa Ligao City, Albay. Arestado sa operasyon ng 3 high-value target ng ahensya. Nakuha mula sa mga suspect ang mahigit 15 gramo ng hinina ni shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso, mga drug paraphernalia at bypass money. Samantala, nadakip ng mga otoridad ang isang lalaking high-value individual sa operasyon sa Batangas City. Nakuha mula sa suspect ang mahigit 50 gramo na hinina ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 350,000 pesos, isang kalibre 45 na baril na may 3 bala at bypass money. Patong-patong na reklamo ang sasampa laban sa suspect. At iyan ang ilan sa mga balitang nakalap sa nakalipas na magdamag. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradyo DCWB. Dapat totoo. Buena Manong Balita. Maraming salamat, Alan Gatos. Good morning sa mga nakasubaybay din po sa atin sa ating DCWB text sa next 7442-0883-1858. Good morning. Pati kay Lucas na taga Malolo City, 5884. Thank you po sa inyo. Parinig nga Andrew ng ating pulso ng kapuso. Kadalasan hindi kasi sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo tataas pa rin kasi mahirap ng pababain lalo. Hindi ako naniniwala na mapapanatili ng DTI ang mga pangunahing bilihin. Ayan si Ben, Erwin, and June. Lahat sila nagsabi na parang di yata totoo. Mura. Papanatili yung presyo ng mga basic commodities. Babalik po tayo mga kapuso sa Ben naman ng mga balita sa ating pagbabalik. Radyo na TV pa. Labanan ng fake news dapat totoo. Buena Manong Balita. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit
85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. 32 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawat. Balitaang walang iwanan. Paghimay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong
Manong Balita. Araw ho tayo ngayon ng Webes, mga kapuso, at 22 na sa buwan ng Enero, taong 2026. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning, Metro and Mega Manila. At yun din sa ating mga kapuso, mga suking OFW sa iba't ibang panig po ng daigdig. Good morning po sa inyo. Pwede naman ang mga balitang kagalasis. Tayo ng umaga magkakasama-sama sa mga may init na mga balitaan, talakayan. At syempre, may mga konting kumustahan kung meron pang panahon dahil tayo siksik ko sa mga balita ngayong umagang ito ng Webes. Ako po ang inyong kapusong Orly Trinidad. Sasamahan tayo syempre ng ating mga tagapag-ulat sa labas ng himpilan para magadid din po ng mga balitang inyo pong inaabangan. Yan, si Christian Manyo. Alamin natin mismo sa mga nagre-request ang sitwasyon dyan po sa EDSA Balintawak area. Abangan nyo po ang kanyang report dyan. Habang si Mark Macalalad, tingnan din natin kung ano po yung mga dapat na bantayan sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Diyan po sa Kalentong Market. Matatagpuan yung maya-maya dyan si Mark Macalalad. Antabayan na po ang kanilang mga live report. Buena Manong Balita. Narito po mga headlines sa ating po mga Benamano mga balita. Pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ihahain sa Kamara ng grupong Bagong Alensa Makabayan ngayong araw. Makabayan Black endorsong reklamo ayon sa grupo. Vice President Sara Duterte inakusahan ng pandarambong at katiwalian sa reklamong isinampaan ni dating Senador Antonio Trillanes IV at Civil Society Organization, investigasyon at paghahain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, hiniling sa Ombudsman. Dating Congressman Zaldico nagparamdam umano sa grupo ng mga pari para makipagdialogo sa gobyerno. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government o DILG, kumpanyang Sunwest Incorporated naman na dating pag-aari ni Ko nakakubra ng pinakamalaking kontrata sa gobyerno mula sa unprogrammed appropriations noong pong 2023 at 2024. Batay po yan sa listang nilabas ni Congressman Leandro Lebiste. 5 armas na nakarehistro sa negosyante pong si Charlie Atong ang isinuko sa pulisya. Pilipinas, nanguna sa mga bansa sa Asia na may pinakamabigat na daloy o problema sa trapiko. Batay yan sa isang pag-aaral. Davao City ho at Maynila pasok din sa mga lungsod na may pinakamatinding problema, pinakamatinding lagay ho ng trapiko, mga kapuso. Parang hindi na raw ho yan bago. Ang Department of Foreign Affairs o DFA nagpayag ng suporta sa mga opisyal na ipinagtatanggol ang soberenya ng Pilipinas. Buena Manong Balita. 5:36 na umaga. Ang pwede naman ng mga balita bukod po sa radyo na TV pa. Yun po masusubaybayan sa ating po mga social media account. Good morning. Sa kayo na po nakasubaybay sa ating pong Facebook Live. Sina Jojo Ines, si Snooki Kayanan, Gerard Sevilla, Mami Tony Pangon, and Rosemary Timtiman. Ganyan din po sa ating pong YouTube. Good morning po sa inyo. Mamaya kukumusta natin, babatiin natin sila. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe dyan po sa ating YouTube channel at TCWB, mga kapuso. Thank you po sa inyo. Ay hindi po sa X nating Twitter at sa TikTok para sa mga balitang inyo pong nais na balikan. Buena Manong Balita. At tinahong alamin ng daloy ng trapiko EDSA southbound. Naroon na ho sa may bahaging yan ng Balintawak, Quezon City, si Christian Manyo. Christian, tama ba yung araw-araw ay pinaparating sa atin na isang linya lang natitira dyan sa Balintawak? Tama ka dyan, Orly. Nasakyan na nga natin yan ngayong umaga. No? Dahil bagamat maluwag sa pangkalahatan ang daloy ng trapiko mula sa monumento dyan sa Caloocan hanggang dito sa ating kinalalagyan sa komuning sa Quezon City, may bagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko sa may bahagi ng Balintawak. Yung mismong harap, Orly, no, ng Balintawak Public Market dyan sa may southbound. Ang dahilan, Orly, na nakita natin yung mga sasakyan na nakaparada o yung mga namimili dyan sa Balintawak. Bumabalik na naman yung problemang yan na pag inayos, gaganda ng ilang linggo, ilang buwan, tapos balik na naman sa Naku, dami nakaparadang yung pinapakita mo sa yung video. Orly, bukod doon sa mga nakaparada ay dahilan din ng pagbibigat ng daloy ng trapiko, yung mga basura na nakatambak na umuukupa naman sa isang linya ng kalsada. Yan yung madalas sa dahilan ng pagbibigat ng daloy ng trapiko, lalo bandang alas 2, alas 3 o madaling araw. Pero ngayong alas 5, Orly, kung makikita mo sa video natin, meron ng mga traffic enforcers na umaalalay doon sa daloy ng trapiko. Bagamat maluwag, dalawang linya pa rin yung nasasakop ng mga basura at ng mga sasakyan. Maliban dyan, maluwag yung daloy ng trapiko sa pangkalahatan
mula dyan sa may monumento hanggang dito nga sa may Kamuning, pero may bahagya din pagbabagal dyan sa may stoplight, dyan naman sa may bahagi ng Muñoz. At sa mga oras na ito, Orly, wala naman tayo nadaan ng anumang aksidente sa mga nabanggit na kalsada. Orly. Yung bahagi ng Muñoz Kamo, meron din pagtukod ng trapika doon. Papunta, galing niya sa Balintawak. Meron ka rin nakikita mga nakambala sa kalsada. Aga-aga, nakambala na sa kalsada, Christian? Oo, dahil meron na ring stoplight kasi dyan sa may bahagi ng Muñoz. So, medyo bahagyang uminto yung mga sasakyan. Pero maliban dyan, tuloy-tuloy pa naman yung galing ng trapiko sa mga oras. So, at may dagdag ko din, Orly pala, dyan sa may bahagi ng Balintawak, ito sa nakadadagdag sa pagbibigat ng dali ng trapiko dyan, yung merging ng mga sasakyan na nanggagaling doon sa may NLEX at saka yung mga nanggagaling na EDSA, dumagdag pa yung problema dyan sa harap ng Balintawak Public Market, Orly. Ayun, nako, ngayon pa lamang, pinoproblema na, hindi lalo siguro mamaya, patating ng rush hour, dahil kahapon talagang 2-3 oras ang biyahe mula GMA dito sa may bahagi ng Kamuning, Quezon Avenue, papunta lang ng Patagos ng Cubao, halos 2 oras daw eh. Antindi na. Tama ka dyan, Orly. Talagang back to normal talaga at napakarami na sasakyan. Yan muna yung latest mula dito sa kahabaan ng EDSA. Ako, si Christian Mann, ng sharing sa radio. CWD, dapat ito. Buena Manong Balita. At least alam nyo na kung anong gagawin po ninyo. Konting adjust po sa biyahe, mga kapuso. Lalo na ho yung may mga dalang mga sasakyan. Sa detalye po ng ating mga benamano mga balita, ihahain daw sa Kamara ngayong araw ng grupong Bagong Alansa Makabayan na Bayan ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Renato Reyes, ang Pangulo po ng grupong bayan, i-endorso ng Makabayan Block ang kanilang reklamo kung saan ginamit na basihan ng usapin ng malawakang katiwalian sa pamahalaan, partikular sa allocables at ang unprogrammed appropriations. Hindi nakikita ni Reyes na mapupunta lamang sa wala ang ihahain nilang impeachment complaint dahil ang hangad lamang nila ay mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Naniniwala rin siya na kakampi nila ang publiko at umaasa siya na susuportan sila sa ihain po nilang reklamo sa Kamara. Kasama ito, inihanda na rin po ng bayan ang panibagong impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte sa pagtatapos ng 1-year bar sa February 5. Ayon sa grupo, ang gagamiting batayan ng reklamo ay katulad noon ding nakaraang taon. Unang sinabi ng bayan na magiging sentro nito ang muni pagkawala ng tiwala ng publiko dahil sa muni maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education and DepEd sa ilalim ng pamumuno noon ni Vice President Sara Duterte. Buena Manong Balita. Inakusahan naman ni si Vice President Sara Duterte ng pandarambong at katiwalian sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ng civil society organization na tiniguri ang The Silent Majority. Iniling ng complainants na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang pangalawang Pangulo at sampan siya ng impeachment complaint. Giit nila guilty si Duterte sa malversation of public funds, graft and corruption, bribery at plunder dahil sa manumalyang paggamit mo ng 650 million pesos na halaga ng confidential funds kung kalihim pa siya ng Department of Education o DepEd at bilang vice-presidente. Nakalakip sa reklamo ang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ng pangalawang Pangulo at ang ama niyang si dating Pangulong Duterte. Partikular tinukoy ang sinabi ni Madriaga na naghatid siya ng pera mula sa confidential fund sa ilang individual alinsunod umano sa utos ng vice-presidente. Ipinunto rin ng grupo ang nilabas na commission ng COA na notice of disallowance dahil sa posibleng mali o sobrang paggamit ng DepEd ng pondong aabot po ng 12 billion pesos. Guilty rin si Duterte sa bribery at culpable violation of the Constitution dahil sa hindi may paliwanag na yaman. Basihan naman para sa reklamong betrayal of public trust and other high crimes ang pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa ng pahayag o tugon si Vice President Duterte hinggil dito, mga kapuso. Buena Manong Balita. Wow! Ang dami pang mga maiinit na mga balita dito sa Benaman, ng mga balita sa ating pagbabalik. Dahil alas 5:42 na ng umaga, radyo na, TV pa. Labanan ng fake news dapat totoo. Buena Manong Balita. Super Radio #1
Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. Heto na ang participating Celine Plus products. Para sa GMA Radio Resibo Panalo. Celine Plus Drops, 15 ml and 30 ml. Celine Plus Syrup, 60 ml, 120 ml, and 250 ml. Celine Plus, 10 mg, Zinc Tab, 10 bucks, and 100 bucks. Ang resibo o sales invoice ng alinman sa mga nabanggit na Celine Plus products worth at least 30 pesos ay katumbas ng isang raffle code. Hakot na, mga kabarangay! Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Celine Plus, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. Tahanan by Sala. Stream now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital music stores worldwide. Sa tulong ng Revicon Forte, may balag ang lakas mo. Sagat ka na ba o papalag ba? Sa Revicon Forte, kahit pagod ka na, may ibubuga ka pa. Sa Revicon Forte, may balag ang lakas mo. Proper diet and exercise. Unilabian, multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This Friday, it's volleyball season, and greatness is on the horizon. Live at the San Andres Sports Complex, Benil versus Mapua, 12 noon. Letran versus Arellano, 2:30 p.m. Building greatness. NCAA Season 101 Women's Volleyball on Heart of Asia. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Immunomax. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng GlucoPro. Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vanular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular. Super Radio Number 1. Buena Manong Balita. Alamin agad natin ano ang dapat bantayan. Meron bang tumaas, merong bumaba na presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke ngayong umagang ito. Nasa Kalentong Market si Mark Makalalad. Mark, good morning sa iyo, Mark. Magandang umaga, Orly, at sa ating mga kapuso sa monitoring ng Super Radio DCWB dito sa Kalentong Market sa lungsod ng Mandaluyong. Karamihan sa mga pangunahing produkto ay walang paggalaw. Suwala natin sa gulay, yung siling labuyo na matatandaan mo, umabot ng 1,000 noon sa ilang palengke. Ang monitoring dito, 400 pesos per kilo. So yung report natin nung nakaraang linggo na 450, ngayon nabawasan pa. Ngayon 400 pesos per kilo na lang yan. Ang patatas, 150 pesos per kilo. Ang kamatis at bawang, 120 pesos per kilo. Ang sibuyas, 150 pesos per kilo. At ang talong, 100 pesos per kilo. Ito yung magandang bilhin dahil mura ngayon Ang repolyo, pechay bagyo at carrots, pare-parehas yan. 70 pesos per kilo. At ang sayote, 40 pesos per kilo. So pwedeng maggulay ngayon yung mga kapuso natin. Samantala sa manok naman, 180 pesos per kilo. Ang baboy, 310 hanggang 360 pesos per kilo. Pasok yan doon sa MSRP na itinakda ng Department of Agriculture, habang sa galunggong, ito walang paggalaw pero mahal pa rin. Ang bentahan ngayon, 360 pesos per kilo. Habang ang bangus, 300 pesos per kilo. At ang tilapia naman, 120 hanggang 150 pesos per kilo ang bentahan. Yung galunggong na 350 kada kilo, yan yung sariwa. 360. 360 ang 360. sariwa, oo. Mas mahal yung napuntahan natin kahapon. 400 kahapon kami. Kahapon 400. 400 sa Agora, oo. 400 yung sariwa. So dito 360 pesos per kilo yung bentahan ng sariwang galunggong dito sa Kalentong Market yan. At yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Kalentong Market sa Mandaluyong. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio. DCWB, dapat totoo. Buena Manong Balita. Maraming salamat, Mark Makalalad. Maganda daw talagang binabantayan po yung mga presyo na yan dahil talaga namang napakatindi humisa ng pagtaas ng iba.
Parang ginugulat tayo. Parang napapansin tuloy sa ating mga kababayan tulad na lamang nung nangyari sa Sili. 1,000 piso ngayon, kinawagahan, biglang babae. May mga napadala no yata ng show cause order. Pati na rin ho yung presyo ho nung mga isda nung araw din pong 'yon. Samantala, 12 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, mga kapuso. Sige, bago yung ating pagdetalye, ready na ba? Okay. Tawagin ko na si Jomer dahil meron po siyang report tungkol sa trailer truck na may kargang kemikal sa paggawa ng plastic tumagilid po niya sa karuhatan sa lungsod po ng Valenzuela. Jomer, presa ng GMA Integrated News. Jomer, anong epekto ngayon sa daloy ng trapiko dyan sa Valenzuela dahil sa karuhatan na sikip pa naman yan? Jomer! Kuya Orly, good morning. Sa mga oras na ito, naialis naman na o naigilid na yung mismong tractor head nitong truck. Kaya hindi nagganon nagdudulot ng traffic. Yung trailer naman ito, nakagilid naman siya talaga. Kaya hindi gaanong apektado yung daloy ng trapiko. At kanina nga, ay tumagilid ang isang trailer truck sa bahagi ng Karuwatan, Valenzuela City, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. May karga ito na abot sa 37 tons ng polyethylene na isa raw chemical compound sa paggawa ng plastic. Ayon sa driver ng truck na si Ruben, galing lang sila ng Cabral Street at paggarahe na rin sana pero napadaan daw sila sa hindi pantay na kalsada kaya pagliko, napunta lahat ang bigat sa kaliwang bahagi ng trailer na naging dahilan para tumagilid ang truck. Maswerte naman at gasgas lang sa bandang hitang tinamo ng driver nito. Ginamitan naman ng crane ng tractor head para maiangat at maigilid habang ang trailer patuloy na ina-unload ang laman papunta sa kapalit na truck. Sa oras na matapos, hatakin na ang trailer para maialis sa lugar at maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Ako si Jomer Apresto ng GMA Integrated News, nagulat para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Buena Manong Balita. Maraming salamat, Jomer Apresto, mga kapuso, sa ilang pahon nating mga balita. Ay, okay. Nasa ating niya, tama-tama. Total, pinag-usapan natin supply ng mga bilihin tulad na lamang ng galunggong at kung ano-ano pa, pati na rin po ang bigas na wala na rahong mabiling mura. Ang pinakababa na rahoy, 40 pesos. Malaman natin observation dyan ng Executive Director ng SINAG, si Sir Jason Kainglet. Ready na ba? Sir Jason, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Tinidad po ito sa radyo na TV pa. Sir Jason. Good morning po, Ka-Orly, at sa lahat po ng nanonood ng programa. Kahapon ko pa, nung sa araw ko pa naririnig na walang mabili ng kung na dati talagang marami kang mabibilan ng mura, meron pa kang nakakapalad na makakuha ng 20 pesos. Parang pagpasok ng Enero, pahirapan. Ano bang sitwasyon, lalo na ho nung inalis na ho yung import ban sa bigas? Opo, yung sa bigas sa Ka-Orly, patagal natin sinasabi na yung import ban ay wala naman talagang direktang epekto sa ating mga stocks dahil marami po talagang bigas. Nag-over-import tayo for the past 2 years. Kaya po wala tayong dapat inaasahang pagtaas kahit yung sinasabi nilang pagtaas ng paglakas ng dolyar laban sa piso. Dapat po wala siyang direktang apekto sa presyuhan dahil 50% Ka-Orly ang binaba mula noong 2024. Yun sana hinahanap natin. Nagre-reflect sana po yung mababang global market ng bigas pagdating po sa lokal. Binanggit nyo yan balikan nga natin. Ano dapat ang ini-expect, inaasahan natin presyo kada kilo dapat ng bigas? Kung pagbabatayan po yung naging presyo bago pa man ito tumaas mula noong 2024. Opo Ka-Orly, tandaan natin nasa 650 to 700 dollars per metric tons tayo at tapos 35% pa yung taripa, no? Ang halaga ng bigas umabot ng 50, 55. Ngayon po nasa 330 dollars per metric tons na lang, tapos ang taripa ay 15%. Ibig sabihin dapat po kung lagpas kalahati na yung binaba, naglalaro lang po sana sa 35 hanggang 40 yung ating presyohan ng bigas para po kumbaga reflected talaga, no? Yung pagbagsak ng presyo sa global para naman po sa kapakinabangan ng ating mga mamimili sa lokal. Wala na yata yung 25 to 40 dahil pinakababa na raw yata ngayon 40 pesos. Tama ba yun, Sir Jason? Ang sa atin nga po, kaya pa sana hanggang 35 at 40. Sa presyohan ngayon dahil lang landed cost, Ka-Orly, yung magandang bigas na, 5% broken, nasa 26, 27 pesos lang po landed cost na. Kaya kung 35 hanggang 40, kayang-kaya po sana kung baga ay na-enforce natin itong
makakinikita po ng mga traders at importers. For the past 6 months, Ka-Orly, ganun po dapat kababa ng presyo ng bigas sa ating mga pamilihan. Hindi ko lang mawari kasi noong pag napag-uusapan ito at makikita mong may nagbabantay at may nag-iikot, nakukuha naman yung kung magkano lang talaga yung presyo. Batay nga, kasi nagbabasihan po dyan yung landed cost. Yung presyo nito mula sa pag-angkat, pagdala ho rito at pagdala sa mga warehouse. Pero after ho nun, talagang hindi na ho natin malaman anong nangyayari. Dahil pag makikita na lang ho natin sa retail, hataw na ho minsan ang presyo, may pasobra na ho 5 hanggang 10 piso kada kilo. Opo, tama ka, Ord. Kaya sinasabi natin dapat ay hindi lang monitoring, kung talagang enforcement. Maraming show cause order, marami pong kumbaga ay pinapadala ng sulat ng DTI at DA. Kailangan po talaga ay baka merong masampulan tayo para hindi na po ulit-ulit kasi po kahit araw-araw ka mag-show cause order, kung yan ay parang pakiusap lamang, talagang babalik at babalik po yung magiging problema natin. At yun po ang ating nakikita, nangyari sa sili, sabi nyo ka kanina, sa sibuyas, sa kamatis, sa carrots, at kahit po sa presyuhan sa baboy at manok. Kasi para talaga may nanunubok, napansin ko lang. Bukod sa bigas saka sa karne, yung gulay, pati sili, mukhang may nanunubok, parang kung makakalusot ang 1,000 piso kada kilo, gagawin Opo, tama ka, Orly. Yung tandaan natin, yung mga balita sa DCWB ni 1,000, yung farm gate, hindi naman tumaas, pinakamataas na po na kinuha sa farmers, 300. Opo, talagang triple po ang dinataas pagdating po sa pamilihan mula po sa farm gate. Okay, dako lang ako sa isda. Napansin ko lang itong nakalipas sa 2 hanggang 3 araw, yung binabantay namin palagi ni Mark, merong 300, galunggong, 360, 380 hanggang 400. Pero nagugulat ako, paglabas mo ng Metro Manila, hindi ganoon ang presyuhan. Ano ba to? Talagang hindi mo makokontrol kung magkano ang ipepresyo ng isda sa loob ng Metro Manila. Ilang hakbang lang lalabas ka, iba na ang presyo raw kasi, Sir Jason. Bakit ganun? Opo, ang problema talaga natin, ang tagal natin binabagit, Ka-Orly, yung sa gitna, ang kuha sa bagsakan po sa ating mga maring isda, itong galunggong, for the past 2 weeks, talagang medyo tumaas, pero nasa 200 lang ang kuha sa kanila. Ibig sabihin, kung 200, hindi po dapat siya lumagpas ng 300 pagdating sa mga pamilya. Sabi nyo lumabas ka lang sa Manila. 3 hakbang lang Yung 380, 360, 380, by nasa 320, 330. Sabi ko, bakit ganun? Ilang hakbang lang naman diferensya? Tama po, baka kailangan i-review talaga yung cost structure at yung totoo talagang monitoring at enforcement ng mga presyohan dahil sabi nyo namamayagpag po, nanunubok, pag di nakabantay, tuloy-tuloy yung pagtaas, pag nasita, pag nabanggit, yun, medyo bumababa. At kung hindi nga po sa tulong ng mga media, ay talagang sisipa talaga na malaki ang presyo. Mabuti po nagbabantay talaga tayo, pero yun nga, dapat hindi ang media ang nagbabantay, dapat yung mga ahensya ng gobyerno para maprotektahan naman po yung interest ng mga mamimili. Dapat bantayan, lalo na yung pinanggagalingan ng isda na botas. Para matiyak natin na talagang tamang presyo yung pinanggagalingan na dinadala sa mga palengke. Sir Jason, tingin ninyo? Opo, tama po. Mula sa bagsakan, sa bulungan, dapat po monitor na ng ahensya. Ang problema ng ating monitoring, Ka-Orly, paulit-ulit natin sinasabi, nasa palengke lang dapat mula pa doon sa bagsakan, mula pa doon sa farm gate, mula pa doon sa mga pinagkukulan sa source, meron na po tayong monitoring para alam natin na kung ito ba ay sumosobra sa presyo. Dahil meron naman tayong batas sa profiteering, yung ating anti-economic sabotage law, dapat po talaga monitored natin mula farm gate hanggang sa pagbagsak po sa palengke ng mga produktong agrikultura. Sir Jason, siguro sa susunod pag-usapan natin kung natutupad ba yung ating matagal nang pinapangarap at lagi natin naririnig na pangako na karagdagang cold storage para sa ating pong magsasaka at yung tulong para mapadala ho nila sa palengke o sa merkado yung kanilang mga produkto na hanggang ngayon mukhang drawing pa rin, Sir Jason. Opo, may mga initiative. Wala pa yung cold storage, pati mga warehouse mukhang hindi pa rin yata nangyayari dahil meron mga itatayo, pero ang makikinabang, mga importer din, Sir Jason. Hanggang ngayon, yung pa rin ang problema. Kahit araw-araw tayo magsagawa ng congressional inquiry, yung pa rin nalalabas sa kanilang pag-iimbestiga, Sir Jason.
Opo, yun ang nakakalungkot ka, Orly. At iba pang mga post-harvest, mga dryers, mga Ayan, sa mga lalo na processing na ating produkto. Talagang nakaplano, pero unfortunately, hindi pa po talaga natutupad at napapakinabangan ng ating mga magsasaka. Pag-usapan natin yan sa susunod kasi hinihintay ko lang yung ilang mga impormasyon galing mismo dyan sa may Southern Tagalog pati sa bahagi ng Central Luzon area, yung mga pangakong hanggang ngayon ay napapako mula sa Department of Agriculture. Sir Jason, magandang umaga po sa inyo, sir. Sa ulitin po. Opo, maraming salamat ka, Orly, at magandang umaga rin po sa kanilang lahat. Thank you po, Sir Jason Kenglet, Executive Director ng Samang Industriya po ng Agrikultura. Sitwasyon ng presyo ng mga pangunahing bilihin pa rin po. Yan ang talagang hindi ho natin pwedeng pabayaan at laging tinututukan. Buena Manong Balita. Paalam na ho tayo mga kapuso. Susunod na ang palatuntunang Melo del Prado sa Super Radio. Bati ko lang ng magandang umaga at maligayang pakikinig. Napakagandang pakimalaman na yung mag-asawa. Nakatingin sa TV, na nakikinig sa radyo o sa online. Sabihan naman ng mga balita. Tulad itong sina Ferdy and Sherry Axibal. Thank you Sir Ferdy and Sherry. Kuya Colonel Bong Debria, pakibanggit sa kanila. Good morning. Maraming salamat. Mga balikbayan pa naman ito. And of course si Jimmy and si Lolit Suelo. Thank you po sa inyo. Parang Jerry Rubis, maraming salamat. Good morning. And si Ninang Phil Shonil ng Bulletin. Ninang Phil, good morning sa iyo. Hanggang bukas mga kapuso, magkasama-sama po muli tayo sa naman ng mga balita. Ako po inyong kapusong Orly Trinidad. Radyo na, TV pa, labanan ng fake news dapat totoo. Buena Manong Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Gluco Pro. Say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol sa bayan ng Vanular. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bagong taon na naman mga kapuso at sigurado ako marami sa atin ang may New Year's resolution na magpapaka-healthy na ho sila. Ang dami po niyan at sa panahon po ngayon dapat talaga magpalakas po tayo ng ating katawan at umiwas sa sakit para may panlaban po tayo sa mga hamon sa buhay. Kaya paalala ng Unilab na ating pinagkakatiwalaan kapartner sa kalusugan, maging maingat tayo, pumili ng gamot at vitamins na talagang pinag-aralan ng mga eksperto at dumaan sa maraming pagsusuri para siguradong safe and effective. Dapat ay world class pero presyong abot kaya pa rin. Yan ang tanda ho ng Unilab Quality. Tandaan pagdating sa gamot, hindi lang presyo ang batayan, piliin yung di kalidad, dapat Unilab Quality. Super Radio number 1. Paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Super Radio. Mapagkakatiwalaan, maaasahan, hindi matitinag sa paghihimay sa mga isyu ng bayan. Melo del Prado, itinanghal bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pala ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Proud Kapuso. Sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594, laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyo